Isipin mo tong scenario na to. Pumunta ka sa isang property viewing para sa isang bagong condo or subdivision house. Tapos, ang nag-assist sa'yo ay may company ID or developer's ID. For example, binigyan ka ng brochure, inikot ka sa model unit, at sinimulan ng i-discuss sa'yo yung pricing, discount, and installment terms. So, seems legit, di ba? Mukhang legit kasi employee siya ng developer, nandoon siya sa office, nakabihis at proper presentation. So kasi nga direct employee sila ng developer. So pero what if sabihin ko sa iyo, in majority of the cases or sa maraming pagkakataon, yung simpleng site viewing na yan, yung property tripping na yan, at pag-explain ng sales term kapag ginawa ng hindi accredited na employee ay pwedeng maging direct violation ng Republic Act 9646 or yung tinatawag nating RESA law, no? So, in today's video, hihimay-himayin natin ang mga pinaka-importanteng usaping legal when it comes to real estate. Particularly, the question, nagva-violate ba ang isang direct employee ng developer sa RESA law kapag nagkakandak sila ng tripping or nagpapakita ng property at nakikipag-discuss sa buyers. So, this is an important information, especially for those who has the title marketing specialist or property specialist. Pakinggan nyo to kasi malay ninyo or hindi ninyo alam, nagva-violate na pala kayo sa mga provisions ng RESA law kasi kadalasan ang nakasanayang practice ng ibang brokers is magpapapunta ng client sa office. Siyempre, for example, they're out of town, out of the country. Ang ginagawa nila, papapuntahin yung client sa office at imimit na lang ni marketing specialist na hindi naman accredited salesperson or even a broker. So, itong si sales specialist, so by the instruction of the broker at sa paniniwala niyang kasama yun sa kanyang job description, ititripping naman niya without knowing he or she is already violating a number of provisions in the RESA law, particularly Section 29 of RA 9646. So, yun ang aalamin natin yung mga sinasabi ng batas na to. At syempre, yung mga exemptions, penalties, at higit sa lahat, yung mga legal basis natin, yung Supreme Court decision ng paksang ito, particularly on this particular topic. So, without further ado, so para maunawaan natin, so balikan muna natin, syempre, yung Republic Act 9646 or ang Real Estate Service Act of the Philippines. So, isinabatas ito noong 2009 para i-professionalize ang real estate industry at protektahan ang mga buyers laban sa mga tinatawag nating colorum or unauthorized practitioners. In short, these are those na walang lisensya, no? Kaya colorum. So, under Section 29 ng RESA law, so bawal mag-practice or mag-offer ng real estate service ang sino man unless sila ay isang PRC licensed real estate broker or isang PRC accredited real estate salesperson na nakarehistro sa ilalim ng license ng isang licensed broker. So, eto, again, these are not my words, no? Sabi nga ni Attorney Poa, these are the words of law, and mamaya those are the words of the jurisprudence, yung ating landmark case na bibigkasin kasi kino-contest nila yung constitutionality nung certain sections ng RESA law. Ngayon, doon tayo sa Section 29. Ang sabi dito, prohibition against the unauthorized practice of real estate service. So, ayun, ang sinasabi dito, no person shall practice or offer to practice real estate service in the Philippines or offer himself, herself as real estate service practitioner or use the title, word, letter, figure, or any sign tending to convey the impression that one is a real estate service practitioner or advertise or indicate in any manner whatsoever that one is qualified to practice the profession, no? Unless he or she has satisfactorily passed the licensure examination given by the board, no? And a holder of valid certificate of registration and professional identification card or a valid special or temporary permit issued to him or her by the board and commission. So, sa madaling salita,
Ang sinasabi lang ng batas na to, ang pupwede, no? Ang lawful lang na mag-exercise, mag-practice ng offering, selling, listing, soliciting, advertising ng mga properties at ng, for example, ng mga condo unit or subdivision ay ang mga registered real estate broker at ang mga accredited salesperson nila. Yun lang ang sinasabi ng batas. Wala silang sinabing kasama kapag ka employee ka ng isang developer. For example, Filipino Housing yan or ABC subdivision or communities, ganon. Employees kanila ng company nila. So, ang sinasabi dito, you are not exempted. So, liable ka kapag ka nag-exercise ka ng practice or profession ng real estate service kung wala kang lisensya. Ngayon, kung you are an accredited salesperson or broker and at the same time, employed ka dun sa company, then it is okay. Pero kung wala kang lisensya and you are even not an accredited real estate salesperson, you are violating the law and may penalty yan. It has a you will serve, definitely you will serve time, no? It has may multa yan, no? Mamaya i-discuss ko lalo kapag unlicensed, doble ang multa niyan. Ngaw, ano bang ibig sabihin ng practice of real estate? Kasi kanina English yung yung mga provision ng batas. So papadaliin natin. So sa section 3G, kasama rito yung, again, nasabi ko kanina, pag-aalok, pag-advertise, or pag-list ng properties for sale, pag-solicit ng prospective buyers, pag-assist sa site viewings or tripping. Diba? Oh. And also, pakikipag-negotiate ng presyo, discussion ng payment terms and condition. So, those are things under this law that constitutes an act of a real estate service profession, no? Ang sinasabi dito, parang ganito yan ang pwede lang magmisa in the Catholic Church, no, ay ang mga pare. So ako na broker, na praiser, I cannot facilitate a holy mass, no? It is only for the priest, no, to exercise or to facilitate, no, the holy mass. So ganun din dito, no? It is especially vested sa mga real estate brokers. Why? This is one exercise of the government, of its state power, the police power, no, to regulate. Kasi nga nagkaroon ng problems, ang daming tawag doon, fraud na nangyayari in the real estate industry. That's why sinabatas tong ganto, no, tong pagtatalaga ng mga brokers, licensed brokers when it comes to dealings with real estate. Okay, going back. So, sa papel pa lang, ang pag-tour sa buyer at pagtatalakay sa pricing ay malinaw na bahagi ng real estate practice, no? Pero paano naman yung tinatawag na na syempre maraming magtatanong, owner exemption, no? So, akin tong lupang to, bakit ko pa kailangan ng buyer? Akin naman to. Tama nga naman, no? And even developer, no? Sila naman may-ari nung property nila, nung subdivided property nila or subdivision. Oh, bakit pa nila kailangan ng borrower? Sinasabi din sa section 28A ng RESA law na exempted yung mga owner. Ganito yan. So kasi merong paglilinaw na ginawa dito. So kasi ito yung madalas na debate, no? Or maling akala dahil ikaw ang owner, exempted ka na. Pero iba ang sinasabi ng section 28A sa ng RESA law, no? So may exemption para sa mga property owners. Ibig sabihin, kapag ikaw ay individual, nagbenta ng sarili mong bahay o lupa, hindi mo kailangan ng broker license para ipakita or ibenta ito. So kaya ang reasoning ng ilang developer dito at in-house staffs nila dati, no, may-ari ng property ang developer, at dahil employee kami ng developer, nire-represent lang namin yung owner, therefore exempt kami. So pero mali po ito, ha, mali po itong contention or itong argument ng mga developer. So kung babasahin natin kasi, or kung talagang nabasa ng mga brokers natin ng buo yung section 28A, actually kaya mahalaga ang CPD, kaya para na-refresh tayo at
nako-correct yung mga misconceptions or yung mga maling akala nating practices, no? So, kasi ganito yan. So, sa Section 28A, explicitly, no, minention doon na pinalabas or in-exclude ng batas ang real estate developer sa owner exemption. So, magkaiba kasi sa mata ng batas ang isang individual na nagbebenta ng sarili niyang ari-arian kumpara sa isang developer na nasa negosyo ng mass real estate selling. 'Di ba? Tingnan mo pa lang. Yung isang individual private owner, binebenta niya lang yung property niya. Yes, for the sake of purchasing of another principal residence, maybe, or disposal. Ito kasi mga sa developers, ang main purpose nila is for business, 'di ba? Dahil negosyo nila ito, so obligado din ng developer na ang kanilang sales force ay accredited, trained at supervised ng isang licensed professional. So ito, so doon sa Section 28A, I will just tell to this lecture yung verbatim niya. So exemptions from the acts constituting the practice of real estate, so service. So these provisions, the provisions of these acts and rules and regulations implementing the same shall not apply to the following. So ito yung exemptions na binabanggit natin kanina. Any person, natural or juridical, who shall perform any acts mentioned in Section 3G. 3G yun yung mga professions. It defines the real estate brokers, sales practitioner, salesperson. Now, in Section 3G hereof with reference to his or its own property, except real estate developers. Ayan. So, ayun, malinaw, 'di ba? So sabi nga, when the law is clear, there is no room for interpretation. 'Di ba? Ang linaw-linaw. Excluded ang developers sa owner's exemption on having a license or acquiring the service of a licensed broker, no? So now, ito na yung highlight natin. Baka tanong ninyo, 'di ba? Itong problema ba to na nadinig na sa korte? May jurisprudence na bang nagsasabi dito? Opo, meron. So ito ay yung pinaka-importanteng legal precedent natin na dapat malaman ng lahat. At particularly kung broker ka man o hindi, dapat alam mo to, lalo kung employee ka ng isang developer, no? Ang landmark case na Reman Enterprises Incorporated and CREBA. So versus Professional Regulatory Board of Real Estate Service and PRC or yung PREBES. Ang GR number nito pwede nyo i-search 1976-76 February 4, 2014. So halos ano lang 12 years, no? 2026 ngayon eh. So sa kasong to, ang malalaking developers sa pamamagitan ng CREBA, samahan to, no? Ay question yung Supreme Court. Ang constitutionality ng sections 28A nabanggit ko kanina at 29 ng RESA law. So pinaglalaban kasi nila na dapat payagan daw yung kanilang mga direct in-house employees na mag-market, mag-treating at makipag-negotiate sa buyers nang hindi na kailangan magpa-accredit sa PRC or mag-under ng licensed na broker, no? So ano yung decision ng Supreme Court? Anong sabi ng Korte Suprema? So binasura niya, no? Yung binasura ng Supreme Court yung petition nila ng mga developers at idineklarang valid at constitutional ang RESA law, no? So ito yung pangunahing points naman ng Supreme Court sa kanilang decision kung bakit yun ang sinabi nilang valid yung mga provisions at hindi siya violative sa ating constitution, yung mga sinite na Section 28A and Section 29 ng RESA law. Ito yung kailangan nilang manguha ng sarili ng broker. So, unang-una, hindi exempt ang developers. Yan. Malinaw na inihayag ng Korte Suprema yan na yung mga developers ay corporate entities at hindi kasama sa owner exemption. Pangalawa, mandatory accreditation sa in-house staff, no? Ang sino mang employee ng developer na nagpapakita ng units, nag-e-explain ng specs at nakikipag-usap sa mga buyers tungkol sa bentahan ay dapat PRC accredited salesperson or licensed broker din, dahil they are already practicing the profession. Remember, parang ganito yan. So sa dental medicine, ang pwede lang magbunot ng ngipin, dentista, no? Ako hindi ako pwede magbunot ng ngipin. So ang sa medicine again, surgeons lang
ang pwedeng mag-opera. So mga engineers hindi pwedeng mag-opera ng katawan ng tao, no? So those are the limitations set by law. Kasi nga para ma-regulate yung practice ng isang profession. In this case, the practice of real estate. Dahil nga may lumalaking problema noon prior to the enactment of this act, yung mga fraudulent activities, also yung mga nananamantalang mga developers, those are the factors kung bakit humantong tayo sa pagpapasa ng batas ng RESA law. Again, yung ikatlo, sabi ng court, kasi nga ito ay for the protection of the buyers. So gamit ang police power ng state, so karapatan ng pamahalaan na again i-regulate ang real estate sales, no, para maprotektahan ang general public on wrong information and aggressive sales tactics kahit pa direct employee sila ng developer. 'Di ba? Those are big corporations. They have an army of lawyers. Anong laban ng private individual? So that is why we have this kind of RESA law. And later on, we have other laws na nagpo-protect sa mga buyers, like yung mga Condominium Buyers Act, PD 957, BP 220, lahat ng yon. No, those are intended to protect the best interests of the public. Okay, so may exemptions ba? At anong penalty? So ibig sabihin ba nito bawal talagang humarap sa buyer ang isang administrative employee ng developer, no? For example, mga marketing specialist, no? So we have a thin line here. Kung ang employee ay halimbawa site receptionist or office clerk, ay strictly clerical task lang ang ginagawa nila, tulad ng pag-aabot ng printed brochure or pagbukas ng pinto ng model unit, nang walang sales talk, no, nang walang negotiation, nang walang further facilitating the sale, no? So yun, that can be allowed. Actually, strictly pa din, even yung handing out ng brochure nga, that is considered practicing of the profession, no? So ngayon, pero kapag pumasok ka na sa pagpapaliwanag ng projects, syempre hindi may iwasan yon. So pag nandoon ka na, in-accommodate mo yung client magtatanong. So may iwasan mo bang hindi sumagot, di ba? So sa una pa lang, be firm kapag nandoon na yung client, or linawin niyo sa administration niyo na these are my limitations, kasi batas na ang nagsasabi. Hindi pwedeng i-supersede ng policy ng private entity or ng company yung ating batas, no? Laging mas mababa ang policies natin doon sa governing law, no? So again, kapag pumasok na yung ating mga marketing specialist na tinatawag sa project terms, conduct ng tripping, pitch, no? Sa amin maganda. Kasi ganito ganon, sales na yan, or pakikipag-deal sa buyer. Syempre sasabihin ba nung administrative staff ninyo na okay lang dito, pangit dito? Of course, they will sell their company. Syempre doon sila nagtatrabaho. It's a source of their livelihood. It's a common response, no? So again, kung nakikipag-deal na sa buyer, ibig sabihin din nun at tripping, nagpa-practice na rin sila ng real estate service. Now, anong parusa dito? Makikita natin yan sa section 39 ng RESA law, no? Kapag ang lumabag is a licensed broker, so ang multa ay hindi bababa sa 200,000 pesos at 4 years. Tapos 4 years yan na pagkakakulong o jail time, you will serve some time. Pero kapag unlicensed, ito mas malala, doble ng 200,000 at doble din yung length of kulong or ng jail time, no? So also, hindi lang employee ang pwedeng makulong or magmulta. Ang mga corporate officers ng developer, gaya ng managers, directors, or presidents na nag-utos or pumayag na mag-treating ng unaccredited staff, ay may criminal liability na rin sa batas, no? Now, to summarize everything, yes, nagva-violate sa RESA law ang isang employee ng developer kapag nagpapatripping at nakikipag-negotiate sila sa buyer
yun, yung kaninang mga nabanggit, no? Unless sila ay PRC licensed broker or PRC accredited salesperson. So, just a quick advice para sa lahat. So, for the buyers, bago magpa-assist sa site tripping, laging hilingin yung PRC ID at issued registration na nag-a-assist sa inyo. So, para protected din yung transaction ninyo. At syempre, we watch each other's back. Baka hindi lang din alam nung sales associate sa office na may nilalabag na rin pala. So it's better na i-advise din sila. At least malaman nila, after all, hindi naman natin pinagdadamot ang information. That's why we are doing this, para i-spread yung awareness, no? And also para sa developers at in-house agents. Siguraduhin kumpleto at updated yung PRC accreditation ninyo ng sales team. Kailangan meron kayong licensed broker para iwas asunto or criminal cases. Ang maximum naman na salesperson na pwedeng kuhain ng licensed broker is up to 20. Ngayon, para naman sa mga brokers na nagdi-demand sa mga developers or nagre-request or nagpa-practice, ginawa na nilang gawain na papapuntahin na lang si client doon sa office at si sales associate ang mag-a-assist, no? Baguhin po natin yun. Let's elevate the standards. Actually, hindi siya standard eh. It's a rule that we nilalabag natin, no? It's the law. No, madidelikado yung license natin. And also madidelikado din yung mga parties involved, especially yung marketing specialist na nandoon sa office, no, na walang kamalay-malay. And again, hindi naman din excuse 'yon. No, ignorance of the law excuses no one, no? Kaya yun nga, so to us brokers, mahalaga talaga, especially kapag nagkakaedad tayo or matagal na sa industry, may mga bagay tayong nakakalimutan. It's just normal. That's why we have CPD, no, to keep our minds sharp, no, para lagi tayong updated sa batas. At the very reason why we're vested to have this privilege to get this kind of license is to protect the public. That's our major role, no? To protect, enforce the RESA law. Ayun. And so far, so kung hopefully nakatulong tong video na to, tong lecture na to. And I hope it brings clarification with your situation. Kung marketing associate ka man, better communicate it. Communicate it to your administration kasi wala namang bagay na hindi na pag-uusapan. And that is all.